Hello, good morning. Good morning, America. Good morning, Philippines. This is your fair lady, Maharlika. Woke up like this. Ayan. Mag-exercise muna tayo tuwing umaga. So, kumusta kayong lahat? Bago ang mga eksenang kaganapan sa ating mga samut-saring balita, ngayong umagang ito, hatid yan sa inyo ng Sendwave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang Maharlika code para magkaroon kayo ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kung ikaw ay nasa Amerika, Canada, Europa, UK, and of course, bonggang-bonggang yun, Jamaica. Okay? Gising na gising ang mga palangga. Siyempre, ayan, nangunguna si Mrs. Mommy, Traveling Plus Music, okay? Surot at Butod, sabi ni Yaki, Sally Kigochi, o yan, present ang mga hitad. Nakatulog na ba kayo mga palangga? So, tuloy-tuloy na ang ating mga balitang nakakasuklam pero ating itatama at ating bubodyakin. Si Esther Almuela from Arizona. Thank you so much. Paki-share at please follow all my social media platforms. Diyan lang po yan sa link sa baba. Okidoke, unang salbo, unang pasok na balita. Anong gusto ninyo? Surot. Doon tayo sa surot, mga palangga. Ayan, surot. O, pati yata surot ngayon na ini-import na ni Lisa Smugs. In-import na ba ni Lisa mga surot mula sa Australia o mula sa Paris, mula sa Amerika? O, tingnan natin itong mga balita. Surot sa NAIA Terminals, inihingi ng tawad. Inaksyonan daw ng gobyerno ni Kuting. So nakakahiya na naman tayo sa Pilipinas. Dahil pati surot natin ay imported. Ganito lang yan mga palangga. Kung ginagawa ang tamang paglinis, pag-aksyon ng gobyerno sa NAIA, yung mga pamunuan, yung mga taong nandiyan ay chine-check ang mga ganyan, hindi sana dadami ang mga surot na yan. Alam mo kung bakit? Ipinakita kung gaano karami after fumigation, after disinfection, after nila pinesticide, ay nagulantang ang mga imported daw na surot kasi kasing laki ni Lisa yung mga surot. Mga butod. Mga jotang dyan ang mga surot, kamukha ni Lisa, mga palangga, mga butod ang mga surot. Akalain nyo? Okay, ito natin ang balitang nakakasuklam. Humingi ng paumanhin ng Manila International Airport o MIA matapos kumalat sa social media ang mga nakagat ng surot matapos magtungo sa NAIA kamakailan. Kaya nga sinasabi ko, kung kayo ay may proper fumigation, disinfection, lahat, 'di ba? I-disinfect nyo, tanggalin nyo na lahat, pati si Lisa, tanggalin nyo. Mga palangga, hindi naman dadami ang surot yan. Kasi kung ang dinadahilan ng pamunuan ng MIA, na meron kaagad siya na, na may nagdala daw ng surot, parang is just saying na sabotahe. Alam mo, ang mga surot na yan, na dumidikit yan sa mga damit, sa mga luggage, o kung saan man. So, hindi naman kaduda-duda na magkakaroon, in fairness, to be fair, okay, ng surot sa Pilipinas. Kasi unang-una sa Malacanang, maraming surot. Nasa Australia nga sila ngayon, di ba? Taktak ng surot, di ba? So, ang punto de vista dito, kung ginagawa ng tama ang mga gobyerno, ang kanilang trabaho, bago pa kumalat yung maraming surot na kawangis ni Smugs, ayon ay hindi na sana kakalat. Di ba? O, kailangan pang may makagat. O, kasi kung isa lang yan, hindi ka, kung yan ay accidentally lang na, of course, unintentional yan, di ba? Yung mga surot na yan. Pero kung ganyan karami, baka mga alagad ni Smugs yan. Siyempre talaga kailangan natin wagwalain si Smugs, si Lisa sa mga isyong ito dahil siya ang punot dulo nga, national problem nga siya. So para man katawa-tawa ito mga balita natin, idikit natin ang Jotang Genimes. Ilang pasahero kasi ang nakaranas ng matinding pangangati. Ayan, si Lisa Smugs, lagi nangangati yan. Bang! Diba, naalala niyo yung in-expose ko sa inyo na papunta sila sa debate noong 2016 nang tumakbo siya ng vice president.
na doon nasa bus sila papunta doon sa place ng event, UST yata yun. Tinatanong niya, Bongit, when can we have chuk-chuk-chuk? You know what I mean? Bong, when can we have chuk-chakan? O, di ba? Mai-relate lang natin sa pangangati ng surot. Mga palangga. O, ganun yun. O, balik tayo sa surot. Ilang pasahero kasi ang nakaranas na matinding pangangati katulad din sa Smugs at pamamantal ng kanyang balat pala. Matapos magtungo sa NAIA Terminal 2 and 3. Reports have reached the Manila International Airport about social media posts of certain people who claim to have been bitten by bed bugs in NAIA Terminal 2 and 3. Ayon sa MIA, the MIA apologizes to the victims and assures them a speedy resolution. Resolution to this can be expected. All right. Ayon sa US Centers of Disease Control and Prevention or CDC, tumutukoy ang bedbugs o surot sa maliliit na parasitikong kahawig ni Smugs na insekto na sumisipsip sa dugo. Yan, parang ginagawa ninyo. Para kay mga surot sa dugo ng tao at hayop habang natutulog. Maaring mauwi sa secondary skin infection ang labis na pagkakamot buhat ng mga kagat nito. Parang katulad ng ginagawa ni Kuting at ni Smugs na pagsisipsip sa dugo ng mga Pilipino para silang surot na sinisimsim ang bawat katas ng dugo ng Pilipino para pahirapan, di ba? Makahayop na pagsipsip sa kaba ng bayan. So walang kahintula, walang pagkakaiba ito sa surot kasi ang surot ay peste. 'Di ba? Insekto, ano pa, under siya ng anong creature. O 'di ba? Kingdom of what? Kingdom of insekto. O, yan si Lisa Smugs, kingdom of peste. Sila ay may kingdom ng mga peste kaya pinipeste nila ang buhay ng Pilipino. O, nakikita ito kahit sa 5-star hotels at resort. Kung kaya't sinasabi ng mga eksperto na pwedeng itong manirahan kahit sa malinis na lugar. Totoo naman to. Pwedeng maninirahan yan. Kasi sa Malacanang, napupuno na ng surot, sawa, lahat na lang ng bed, ng bugs, lahat na lang ng maninipsip na dugo, pati linta, gumagapang sa Malacanang. At lahat ngayon sila ay nasa Australia. Bumalik na ba mga hindot? Agad naming inutusan si MIA General Manager Eric Ines, ang terminal managers upang silipin ang issue at makapagrekomenda ng mga nararapat na aksyon. Okay? So following an investigation, it was confirmed that our terminals received these complaints and 2 of those who were beaten sought and were given medical assistance by MIA medical teams. Dapat nga hindi lang medical assistance ang nilagay ninyo, incentive or whatever, let's say gift certificate o pastehin nyo sa hotel yan, yung mga kinagat. Bigyan nyo ng aruga, dahil sila ay kinagat. Imagine mo, mangati ka ng mangati. Kaysa nakawin nyo na nakawin, lagi sa tiyan ni Lisa Smugs. So, i-fumigate agad. So, yun na nga, i-fumigate na nga itong mga, itong mga surot na ito. But ganun pa man, si Marivic Tajama, Commander Aguila, nandito kayo mga palangga, singengsi. So, ganun pa man, ito ay nakakaya naman talaga. But, again, para maging fair, hindi lang naman prone ang Pilipinas sa literal na surot. Kasi nga, kanina sa pibinasa natin, pwede nga sa mga hotel, pwedeng nabitbit ni Lisa Smugs, pwede ang surot nakadikit sa kipay ni Smugs. Ganito yan. Kunyari, umupo si Smugs dahil nagyoyosi siya sa isang kanto, dahil isang kanto ng isang lugar, dahil mahilig siya, di makapal yung kanyang sarabutan. Kita niyo sa TikTok. Makapal yung kanyang sarabutan, so yung surot dumikit sa Kipay Labum. Pagdikit sa Kipay Labum, pumunta siya sa Australia, umupo siya doon sa Parliament area, umupo siya, 'di ba? Sa Bulwagan, so yung surot napunta doon sa Parliament. Possible yun yung transmission of this surot. Possible talaga. Kalain nyo, na-connect ko yung kaputahan ng surot. Ganon talaga. Kapag national problem si Lisa Smugs, mako-connect mo talaga kahit saan. Right? Regular cleaning yan, sabi ni Luan. Exactly.
May narinig po ako na parang Mexico na daw po ang bansa natin. Eh ano pa nga palangga? Baka malala pa tayo. Meron na naman diversionary tactics si Butod, Jahas, katauhan ng mga surot, sabi ni Vega Warp. Pero mga palangga, Vega, kaya nga palangga. Kaya nga hindi natin siya iwawala kasi sa bawat diversionary tactic nila ay ikabit natin ang pangalan ng Jotang Jinina. Oh. So, Pinoy Sakalam YouTubers, pa-shoutout from Team Casimiro Boxing, si Kuyang Joseph. Uy, mga Casimiro Boxers dyan, kamusta kayong lahat dyan? Thank you for watching your Fair Lady Maharlika. Commander Aguila, papunta na tayo sa Mexico version. Sale na ang pulburon. Oo nga palangga, dapat bitbitin na yung mga gindot na yan. Okay. 20 million. Mga palangga, doon tayo sa 20 million. Na-pledges na naman ng Australia. Diba? Umuwi na ba yung mga Jotang Ginemes? Hindi ko pa na-check ang mga balitang kung nakauwi na sila. Australian, mamumuhunan ng $20 million na pagpapalakas daw ng Philippine Justice System. Ano, para palakasin na naman ang panggigipit? Sinabi ng Australian government na maglalaan pa lang ng $20 million investment para suportahan ang gobyerno ng Pilipinas sa pagreforma ng sistema ng hustisya sa bansa. Ang tanong, pag nagbigay ba, kung matuloy, kasi maglalaan pa lang, hindi pa sinabing ibinigay na yung pera. So investment pledge na naman, katjotahan. Just in case na ituloy ng Australian government ang pagbigay ng $20 million sa ating bansa, kaninong bulsa na naman masushoot? Department of Justice daw Anong sabi dito? Para suportahan ang gobyerno ng Pilipinas sa pagreforma ng hustisya sa bansa. Wala nang ang hustisya. Ang hustisya ay para sa kanila. Ang hustisya ay para sa mga mambubudol. Lalo nilang palakasin ang panggigipit sa mga taong kritiko sa kanila. Ano sabi? The Prime Minister also announced a new $20 million investment to support the Philippines to reform and improve access to its justice system. Ano na naman yan? Sabi ni Prime Minister Anthony Albanese. Imagine mo, $20 million para sa justice system. Lalong lalakas ang loob ng mga yan na manggipit at magtanim ng kaso. Kasi ang hustisya sa Pilipinas, ang DOJ, ay hindi para sa Pilipino, kundi para sa kanilang kapestihan. Bakit kamo? Kita mo si Remulla. May sinisingil na ni Satanas. Malapit na siyang kalawitin ni kamatayan. Tignan mo. Gaganunin na siya. Konting kembot na lang yan. Ayaw pa rin resign dyan. 2 buwan na nakaratay ang hinayupak, sumusweldo sa kaba ng bayan. Sabi ko nga doon sa isang vlog natin, paano ka makakapag-function kung ikaw ay nasa bed? Hindi mo ipaubaya sa mga taong qualified. At well, anyway, kahit naman sino ilagay mo dyan, si Lisa Smugs pa rin ang nagpapatakbo ng DOJ para manggipit sa ating mga mamamayang Pilipino. Yung mga hayop na yan, kaya nga sabi ko dapat ay tigilan na natin sila. Tigilan na ang kanilang kahibangan at magmarcha na ang taong bayan at ipakita ang galit at puot sa pamamagitan ng peaceful na pag-extract sa kanila. That, I will use the word extraction. Malapit na po yung ating pasabog sa extraction. Konting kembot na lang. Okay? So, ma-extract natin ang hinayupak na mga yan peacefully. Kung kaya ni Lisa Ahas Mugs mag-extract na mga inosente from Turkey at pakikialam sa mga domestic affairs o mga problema ng mga mag-asawa, kaya din ng taong bayan sa pamamagitan ng boses ninyo na i-extract ang kanyang asawa at 10 na mga demonyo sa Malacanang ng peacefully. Right? Kasi kung mayroon mang gagawa ng mga kaharasan, sila yon, hindi tayo. Kasi we are for peaceful extraction. Diba? Hindi tayo katulad nila nagpapakawalan mga surot dyan sa pinisip-sip ang dugo natin. Sa joint press statement, sinabi ni Albanese na ang Albanese, okay, not Albanese, whatever. Sinabi ni Albanese, ang Australian yung kanilang accent, well, mate. Sinabi ni Albanese na ang ugnayan sa pagitan ng Philippine, slang, gusto nyo? Sinabi ni Albanese, di ba may mga ganyan nagsasalita, mga paslangs lang, ni Albanese na ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia
Sabi niya, strengthened by warm and close personal connections, including through the over 400,000 Australians with Filipino heritage to make a wonderful contribution to modern multicultural Australia. I have relatives and friends in Australia, by the way. Shout out sa inyo, mga hitad. All right? Shout out kay Maricel Palangga, ang aking friendship. Okay? Anya, ayun. Ano sabi dito? Siya at si Pangulong Marcos Bangag Jr., sabi ni Albanese, ay magkakaroon ng produktibong pag-uusap ukol sa pagsulong ng mga mahigpit na pagtutulungan bilang strategic partners. I talked about this last night. Si Pangulong Bangag ay nasa Australia para sa isang official visit bago pa siya dumalo sa special summit ng Association of Southern Australian Nations sa Melbourne sa susunod na linggo. Si Dis, nasa balita na. So babalik ang hitad. Babalik ang Bangag. Basahin nga natin dito. We are ambitious for what we can achieve together, and I am pleased that we are working actively to build a peaceful region where international law is respected and waterways are open for trade. Okay. Well, tama naman sinabi ng Prime Minister. But the thing is, gustong-gusto ni Lisa yan, nabuksan yung mga waterways, yung mga trade ng smuggling, di ba? Illegal. Yan ang mga gustong-gusto nila. Kaya sabi ko nga sa inyo, it's all bull. Lahat ng mga pinagsasabi nito, mga bilateral, eklabouche, working together, build peaceful region between Australia and the Philippines. You know, ang Australia, yes, you are for that. But ang mga saktaksil katulad ni Kuting, they are not for the prosperity of the country, of the Philippines, kundi prosperity ng kanilang bulsa. Yan yon. Oh, I look forward to continuing to work with the Philippines and with President Kuting Jr. No, hindi na aabutin ng Pasko yung work ninyo, Prime Minister ng Australia. Tatanggalin na namin yan, i-extract na namin yung yawa na yan. Very soon, i-extract nyo na yan. Dahil kung hindi nyo i-extract yan, ang mga surot ninyo darating sa bahay ninyo. Okay? Ang mga surot, ngayon nakarating na, di ba? Nakarating na ang mga pagsisipsip na mga dugo ng inyong mga kinabukasan. Araw-araw sinusurot kayo na sa pamamagitan sa katauhan ng mga ahas sa lipunan. O, di ba? Lahat yan, peste yan mga yan, nakakasakit ng tao, nakakasira ng kinabukasan. Nauna rito, sinabi ni Bangag Marcos na ang Pilipinas at Australia ay dapat na tumutol sa mga aksyon na clearly denigrate the rule of law, kung saan hangad na matutugunan ng Australia ang mga hamon sa Indo-Pacific Bull. Huwag ka magpapaniwala yan pagtatanggol yung soberenya, ulul. Huwag ka magpapaniwala kay Kuting. Isa lamang yang Bangag. Walang katotohanan. Ang bawat pagdadakdak ni Kuting ay walang katuturan. Amelia Cruzada, di ba Australia nahagip ang pulburon? Yes, Palangga, doon. Kaya sabi ko nga kanina, panoorin yung vlog natin, you're almost 100,000 views now. O, di ba? Talo pa natin si Kuting. So, ibig sabihin yan, ang mga tao ay nagigising, uhaw sa mga mura na ibabato natin sa mga jutang genemis na ito. Oh, Verana Live Studio TV, you're here, Palangga. Thank you. Baka utak ni Lisa pinasukan na rin ng surot. Hindi lang surot ang pinasok dyan. May sapi na ang mga Digimonyong pulburonics kasi basag aura nila sa pulburon, sabi ni Rex Gonzalez. Like father, like son, sabi ni Vivian, Bangag. Tama po, dapat po talaga EDSA Trina, sabi ni Vega Warp. Yun na nga, peaceful lang. Basta peaceful lang ako. More on sa peaceful side tayo kasi we cannot afford na masaktan kayo. Kayo na naman ang magbubuwis. Ayaw natin yan. Hayaan mo sila ang magbuwis. Okay? Magbuwis ng kademonyuhan nila. Dahil sila ay mga salot sa lipunan. Mga surot sa lipunan pala. O, ito. Noong February 29 ito kahapon. Okay? Ay, nung isang araw pala. So, binalaan ni Pangulong Duterte si Pastor Quiboloy sa pagpapaaresto sa kanya. Anyway, alam ko na to. Diba? Sinabi ni Pangulong Duterte kay Pastor Quiboloy na it's either sumipot or else aarestuhin talaga siya dahil nga yun ang purpose ni Kuting. Yun ang purpose nila na arestuhin si Pastor Quiboloy. Sabi ni Pangulong Duterte, sinabi niya na may kalayaan ng bansa
ang Pilipinas at may karapatan siyang pumili. Kaya kung ayaw daw, ay may karapatan si Kibuloy, si Pastor Kibuloy. So kung ayaw daw ni Pastor na sumipot sa Senado, ihanda lamang ang kanyang sarili para siya ay arestuhin. Then at the end of the day, sabi ni Pangulong Duterte na kay Pastor Kibuloy pa rin ang desisyon kung dadalo siya sa Senado. Alright, so alam nyo na yung mga issue na yan. Ulit, okay? Wala tayong kinakampihan dito. Kung si Pastor Kibuloy ay nagkamali, hindi dapat ganyan ang panggigipit sa kanya na nililitis siya sa Senado at Kongreso, pinagtawanan ni Kuting. Kasi mga palangga, paulit-ulit nating sabihin na mayroon tayong korte, pero hindi na nga halos umaandar yung korte na yan dahil nasa likod na yan ay ang mga buwaka ng inang, mga surot sa o mga ahas sa Malacanang. So ulitin ko na naman ba na kung gusto pala nila ng mga grandstanding na litisin ang mga nagkamali, bakit si Mel Robles, okay, diyan sa Senado na tangay na nakakapagod na nag-grandstanding si Tulfo na hanggang ngayon hindi nyo pa pinadampot si Robles na harap-harapang nagsinungaling na nag-edit ng mga picture at wala naman talagang nananalo na mga tao na pinresent sa media o pinresent nila ng mga litratong yun ay gawa-gawa nila. Yan ang malupit dahil kaban-kaban ng bayan ang nilulustay ng mga buwaka ng ina. Si Kibuloy, pasagutin yan sa korte dahil ang isyu kay Kibuloy, di ba? Kung yan naman ay may katotohanan, sagutin niya sa korte. Pero ang isyu niya, ang isyu sa nanakaw ng pera sa lottery ay isang paninira o pagsira sa bawat kinabukasan ng tao. Ulitin ko uli, ang isyu sa smuggling na pakikipagsabuatan ni Kuting, bakit ayaw niyong litisin sa Senado o sa Kongreso? Kasi gusto niyo palang maging korte na yung Senado na yan. Diba? Ang isyu ng pagbibigay ng ayuda ni Romualdez sa Mindanao now, diba? Ito nakaraan, nagamit ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan. Hindi niya naman pera ng bayan yan. Yan ang hamon sa kanya ni Baste. Diba? Ang pagbibigay sa mga kongresista ng milyones, bakit hindi nyo litisin ang buwaka ng inang mga yan? Sabi ko, kulang ako dahil samot-saring balita tayo. Pero I cannot control my emotion right now sa mga kadyotahang balita na ito, mga palangga. Mga kadyotahan. O, ano pa? O, ito. Tungkol naman ito sa mga bagets. Okay, rich kids, hindi mahihirap. O, rich kids, hindi mahihirap. Nakikinabang sa government subsidy sa high school. Sino nagsabi ito? Si Gatchalian. O, may nabuking daw. Hindi mahihirap bagkos anak ng mayayaman o may malalaking kita ang nakikinabang sa subsidiyan ng gobyerno. O, tignan natin. Dahil lang. Nakikinabang sa subsidiyan ng gobyerno. Ano sinasabi nito? Oy, nako. Tignan natin, ha? Okay, hindi mahirap bagkus anak ng mayayaman o may malaking kita ang nakikinabang sa subsidy ng gobyerno sa ilalim ng Educational Service Contracting or ESC upang makatulong sa deserving students na pumasok sa private school para sa decongestion ng publikong paaralan. Ito yung mga proyekto ng gobyerno na ino-offer sa mga mahihirap na kabataan na deserving na mga matatalino para mailipat sila sa pang-private na paaralan, dahil sila ay deserving at mabawasan nga ang pagsiksikan sa private school. So ayon dito, sabi ni Gatchalian na yung kanyang jowa ay nakipag... O sige, wag na yan. Patawarin na muna natin sa moment na to. Matapos matuklasan na mula sa alam nyo na yon, sa non-poor household, ang nakakakuha ng slot bilang benepisyo ng ESC ng gobyerno. O sabi ni Gatchalian, hindi daw makatarungan ang ginagawa. Hindi naman talaga. Pero again, Gatchalian, ang mga issue dyan sa smuggling ni Lisa, di ba? Hindi ba makatarungan ba yan? O, tapusin natin itong balita. Sinuri ng tanggapan ng senador na ang datos mula sa Annual Poverty Indicator Survey or APIS, okay, 2020 at 2022 at natuklasang
Para sa school year 2021, 68% ng ESC recipients ay galing sa non-poor household o sa iyong mga pamilyang ang kabubuang kita ay lagpas sa katumbas ng per capita threshold. Okay, so ang ibig sabihin mga palangga, okay, huwag natin tapusin, magko-comment na lang tayo. Etong proyekto na ito ng gobyerno natin, okay? Ang napapaboran ay mga anak ng mga mayayaman. Huwag na tayo lumayo. Diyan sa Kongreso, yung mga MOOE ninyo, ang mga budget ninyo, may mga may mga ghost employees kayo na nilalagay na mga kamag-anak nyo, mga kapag-anak ng jowa ninyo, mga kabet, lahat. 'Di ba? Napasweldo ng taong bayan. Wala itong pinagkaiba sa ginagawa ng pamunuan ng gobyerno nitong proyekto ng pinag-uusapan natin, itong ESC na ito ng Department of Education. Yan na walang pagkakaiba yan doon sa mga teachers. Nagsisimula kasi ang korupsyon mismo sa baba. Yung mga teachers, let's say ako teacher, right mga palangga? Faye Nagi, love your background, natural plants, so beautiful like you. Thank you palangga. Para ka nasa probinsya. Oo nga, yan. Ano yan? Salamin yan, okay? Hindi yan what do you call that? Green screen. Oh. Okay. Okay, balik tayo sa korupsyon. Ito ang sakit ng ating lipunan. Magsimula sa baba. Teacher pa lang. Kunyari ikaw, estudyante kita. Okay? Sabi ni Cher, totoo yan. Kasi mayor, uncle ko dati, ang dami niyang pinasweldohan na hindi naman nagtatrabaho. Cher, yun nga. Yung sinabi ko pa nga. Balik tayo dun sa teacher. Kaya nga dapat sabi kong ako ang presidente ninyo, 1,000 pa lang ang ninanakaw ng mga hinayupak sa gobyerno, putol kaagad ang putotoy. Kapag babae naman, putol ang jingle nila. Yun ang ikakat natin ng bonggang-bongga. Yun yung parusa sa kanila. Kasi, mga kababayan, ang, tawag dito? Ang sa teacher pa lang, kunyari, ikaw, si Bulletproof, sabi ni Chang, ikaw, Chonky, okay? Eat abroad, kayong dalawa, matatalino kayo, deserving kayo, okay? Kayo ay dapat ay makabenepisyo nitong proyekto ng gobyernong ito na kayo ay maililipat sa private school kasi at tataas ng grade nyo, kung ano pa man. Pero dahil ako ay teacher mong walang hiya, kunyari, at corrupt, si Cher na hindi naman masyado deserve, pasensya ka na, Cher, ikaw ang gagamitin ko example. Ito si Cher. Sure. Okay. Share. Yan mo na. Bisaya, hindi lang ninday matigas. Huwag na tayo. May mga moment ang mga social climbing 101 natin. Share na lang muna. Share! Sure. Si Share, sure. Okay. Si Share, kunyari, hindi naman matalino. Pero dahil si Share ay nagsisip-sip sa akin, tuwing si Share, kunyari, ang nanay niya is nasa abroad, tuwing dumadating ang package ng nanay niya, binibigyan ako ng pabango, binibigyan ako ng bag, mga ganon. Kahit matalino o deserving si Chonky, ipapaboran ko si Cher. Ikaw na lang, Cher, dahil binibigyan mo ako ng gano'n. That's that's way of corruption. Bribery kasama na yan. Pagdidistrongkar sa batas. At nagbibenepisyo ngayon ang mga sindikato o ang rich kid na pinag-uusapan natin. Kasi imbis na yung mga matatalinong mga bata na deserving dahil sa mga bulok na sistema natin magmula pa lang sa baba, sa mga teachers pa lang, I'm not saying, mga palangga ko mga teachers, yun lang mga teacher na nakikipag-engage sa ganyang anomalya. So doon, kaya kawawa na naman ang ating mga palangga. Kawawa na naman kayong lahat dahil imbis na ang mga anak ninyo, Bisaya man si Cher. Cher man giyata sila, lahat, kapag imagine mo kung lahat ng teacher ganon. Lahat ng mga empleyado sa gobyerno ganon, bululubog talaga Pilipinas. Right? So, yeah, ito po ang segment natin ay mga samot-saring balitang binoboljak natin everyday. Alright? So, ano pa mga balita dito na nakalap natin? Hinahanap na sawa sa Kalasyaw, Pangasinan. Natagpuan sa Malacanang at bumiyahe papuntang Australia. Chika lang, okay. Chika boom boom, okay? Hinahanap na sawa sa Kalasyaw, posibleng higit na 20 feet ang haba. 20 feet.
mahaba. Oh, parang ilong ni Lisa at saka ni Kuting, mahaba ng 20 feet na parang sawa every time na magsinungaling sila. Sinimulan nang hanapin ang pinaniniwalaang dambuhalang sawa sa Kalasyaw, Pangasinan. Kaya ako binabasa to kasi para ma-relate na naman natin kay buwaka ng inang Lisa na to. Hinahanap ko kung saan angulo natin ma-relate. Okay. Posible umanong nasa mahigit na 20 talampakan ng haba at gaposte na kuryente ang taba. Oh, parang si Tambaluslos, mahigit pa sa poste ang jaba nito. Nakakaramdam ng takot ang mga residente sa barangay Buid nang Buid nang makita nila ang pinagbalata ng sawa na nasa 16 na talampakan ng haba. Ayan, natatakot talaga ang buong Pilipinas dahil uubusin ng sawa o ng lisatanas o lisa ahas ang kaban ng bayan. Pero ayon sa mga opisyal, putol ang naiwang pinagbalata ng ahas na hinihinalang reticulated python. Kaya tinatayang aabot sa 23 hanggang 25 na talampakan. No big deal na ito mga talampakan na to. Hiningi rin umano ang tulong ng vlogger at snake. Oh, may vlogger pala na nag-post dito. At snake rescuer na si Princess Tuklaw. Princess Tuklaw, tuklawin mo na nga si Lisa at saka si Kuting para mahanap at mahuli ang sawa na pinaniwalaang kasing edad ni Lisa. 30 daw. 30 years. Okay, hindi. 60 plus na yung mga hinayupak na yan. Ayun, sawa, hinahanap si Lisa na sa Australia. Okay, enough for that sawa. Ibang ibang balita na naman. Samot-saring balita ating boboljakin. Okay, ito, mainit-init na balita. Lorraine Badoy, pinagmulta ng 30,000 pesos matapos daw magbanta. Okay? At red tagging versus Sukum. Hindi man nagbanta si Lorraine na. Okay, basahin natin. Hinatulang guilty ng Korte Suprema ang dating tagapagsalita ng National Task Force or NTF-ELCAC sa salang indirect contempt matapos pagbantaan at iugnay sa mga rebeldeng komunista ang isang hukom sa Maynila. Okay? Kaugnay ito ng reklamo laban kay Badoy matapos ibasura ng ng Manila Regional Trial Court Presiding Judge Marlo Mendoza Malagar ang isang petisyon na naglayong maideklarang iligal at ang Communist Party of the Philippines. Okay, it's enough for this. Kasi sinabi may sinabi si Badoy dito in 2022 dahil nga sa pagbasura ng Manila Regional Trial Court na hindi ideklara pagdeklara sa reklamo ni Lorraine na pangalanan na mga miyembro ng itong mga makakaliwang grupo na kumikitil ng buhay ng ating mga kabataan at nagre-recruit. Alam nyo na yan. Hindi ko napahabain ang issue sa makakaliwang grupo. So ngayon mga palangga, may sinabi si Lorraine dyan. Ito sinabi niya noong 2022 yung text niya. Ano sabi? Okay, tulog na yung mga palangga ko. Ito yung extra bonus lang to sa inyo. So noong 2022 sabi ni Lorraine, so if I will gorgor the judge, or if I will gorgor this judge, and I do not so out of my political belief that all allies of the CPP, NPA, NDF must be gorgored. Past tense. Must be gorgored because there is no difference in my mind between a member of the CCP, NPA, and NPE. CPP, NPE. Yata yung ninday. Okay. CPP, NPA, NDF, and their friends, then please be lenient with me, sabi ni Badoy. So, hindi naman niya sinabing gugurgurin niya. Okay? Hindi niya sinabing gugurgurin ko. Kasi ito ay out ng kanyang frustration dahil hindi nga diniklara o sinasawalang bahala ng ating hukom, ng ating gobyerno, ang itong mga makakaliwang grupo. Well, fast forward, binigyan ng amnesty itong mga putang inang ito ng panahon ni Kuting. Right? Last year. So ito yung sinasabi ni Badoy at pinagmulta siya ng bonggang-bonggang 30,000. At nanindigan si Badoy
na hindi niya pinagsisisihan yung kanyang mga statement. Kasi nga, yun ay intended sa mga makakaliwang T-Gorgorita, di ba? Gorgoritang mga makakaliwang grupo. 30,000, buti hindi siya pinakulong ni Lisa Smugs. Kasi the intention of Lisa Smugs, the intention of this government, gugurgurin tayo at ipakulong tayong lahat. Di ba? Kaya hindi tayo papayag. Kailangan nating umalpas at magsalita dahil kung hindi, mananatiling power tripper ang mga hinayupak na yan. Tapos, anong sabi dito? Sabi daw ng korte ay minarningan si Badoy na wag nang uulitin yung similar na mga posting niya sa Instagram. Galingan mo na lang. Badoy, Lorraine, Miss Lorraine, gamitan mo lang ng mga jargon. Gamitan mo na lang mga saltang kabaklaan katulad ko. Yan, mga chuba-chuchu. Yon. Ano pa ang mga balitang buboljakin natin, mga hitad? Ano pa mga pinagsasabi ng mga yawa na ito? 20 million? Ano pa dito? Rich kid, nabanggit na natin yan. Mga sawa, surot. Yung chacha. Wag na, ayoko na yan. Chacha na yan. Puro na lang. Ito, baka makaano to sa inyo, warning. Airline companies nagbabala versus pagbili ng ticket sa social media. Nagbabala ang local airline companies sa mga biyaherong iwasang bumili ng tickets na binibenta online upang maiwasang mabiktima ng online scammers. O nga palangga, pag kayo umaalis ng bansa, kahit sa Hong Kong, China, or Thailand, bakit kayo bibili sa online? Ito ay naasahan ng airline companies na mga pasahero magbubook sa kanilang flights para sa summer season. Ito, magsa-summer na dyan sa Pilipinas. Sa katunayan, sinabi ng airline companies sa NAIA na mahigit 700,000 local and foreign travelers ang nakakapag-book na ng kanilang flights para sa kanilang biyahe mula March 1 hanggang May 31 ngayong taon. Ayon sa airline companies tulad ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia, ang ticket na ibinibenta sa social media tulad ng Facebook, Twitter, Instagram ay hindi valid. Huwag kayong magbili-bili. Pumunta kayo mismo sa sa website ng airlines. Okay, doon sa mga third party companies, mag-ingat din kayo. Well, ako, nagbo-book ako sa Expedia, booking.com, mga ganyan. So, at iba pang mga, madalas sa actual website. So, mag-ingat kayo kasi dahil sa sobrang dami ng naghihirap, dahil sa pahirap ng gobyernong ito, yung mga scammer ay gumagaya na kay Lisa Botod at kay Kuting at kay Tambaluslos kung paano mang-scam ng mga Pilipino o mga kamag-anak nila o kaibigan nila o kayo-kayo. So beware po, mag-ingat kayo mga palangging-ging. Kakalungkot, putang ina, puro ng pang-scam ang gawain ng mga tao nito. Manang-mana kay Kuting. Kasi, yun ang nila, yun ang leader nila eh. Yun ang, okay, ito. Bidding. Putang ina, na yan, nabasa ko na yan, yung tungkol sa Kaumelek, pagod na ako murahin ang putang ina. Bukas ko na sila murahin. Mga hayop na yan. Ito. So, 4, okay, hindi lang si Janet Rice na naglabas ng kanyang placard doon na pang-aabuso ng mga Marcos, although even yung panahon ni Pangulong Duterte ay binanggit niya rin doon, abuses ng panahon ni Duterte. And mag-agree naman ako na meron ding pang-aabuso ng panahon ni Pangulong Duterte na mga bagay na hindi yan nakokontrol. At ganun din naman kay Kuting. To be fair, may mga pang-aabuso na wala siyang control. Pero most of the abuses, katulad ng nangyayari sa akin, kay Macanas, kay Teves, kay Bantag, kay Badoy, sa SMNI, yan ay may mga basbas ng buwaka ng inang Kuting at AS administration. So to be fair, lagi ko sinasabi, sa bawat administrasyon ay may nangyayaring pang-aabuso na sponsored ng presidente o ng gobyerno or hindi naman sponsored dahil ito ay gawain lang ng mga tiwaling pulis o military o kung ano pa man. So to be fair. Okay, go na tayo. 4 Australian lawmakers nagprotesta versus pagbisita ni Bangag na Bangag. Hindi nagustuhan ng ilang miyembro ng Australian Parliament ang talumpati ni Bangag Jr. kung saan ipinanawagan nilang itigil umano ang human rights abuses sa ilalim ng kanyang administrasyon. Not only that,
'di ba, ang malalang korupsyon. At tama naman yung mga protester. Sinabi ni Green Senator Victoria Janet Rice nitong Huwebes sa kanyang Twitter account na kahiyan umanong imbitahan si Marcos na magtalumpati sa harap ng parliament. Under Bangag Jr., corruption in the Philippines is getting worse. True, getting worse. Kaya nga, di ba, kita nyo naman, worse na ang inyong buhay dyan sa Pilipinas. There are hundreds of political prisoners and anti-T laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Hindi naman lahat, na mag-agree ako dito sa sinabi niya. Dahil meron naman talagang dapat lang na mangyari nung panahon ni Duterte. Pero sa panahon ni Kuting, halos lahat mali. Lahat pagnanakaw. Dahil sila mismo ang author. At least nung panahon ni Duterte, nung magkaroon man ng kung ano man mga extra, kung meron, which is meron naman talaga. Sa panahon ni Kuting, meron. Hindi lahat ng pinatay doon i-deserving nung panahon ni Duterte. Mag-agree tayong lahat doon. Pero, ito, sa panahon ni Kuting, halos sponsored nila lahat ang mga nangyayari dahil nga sa pulburon, wala siyang statement doon sa kanyang unang speech o sa kanyang inauguration, di ba? Wala siyang mensahe tungkol doon. So, kung ano man ang nangyayari sa bayan ngayon, 3-5 ang mga pulburon dahil sa kabulukan, kabangagan ng presidente. Okay, tuloy natin sabi ni Janet Rice. Yet, the Australian government invited him to address the parliament today. Shame, 'di ba? Nakakahiya, nakakabahala ang yung ibig sabihin nitong ano na to ng 4 na protester. Oh, yun na, nabanggit natin to. Okay? This time, it is Bongbong Marcos of the Philippines. Ano sabi dito? Samantala, sinabi ni David Shoebridge na ang Australian Parliament ay once more being used to launder the political reputation of those involved in serious human rights abuses. This time, Marcos Bangag Jr. of the Philippines, the Greens, joined protesters outside Parliament and made our views known in the chamber. So, yun na nga, ginamit. Wala Ganun talaga, mga politiko din, naggagamitan ng mga inayupak, whether sa Pilipinas o sa ibang bansa, mga kababayan. So see that, ito yung mga pang-araw-araw na mga balitang nakakasuklam na dapat nating pag-usapan. But again, okay, yun na, bidding umarangkada, huwag natin patulan yung mga inayupak. Magbati na lang ako sa mga palangga. Okay, mga palangga ko, congrats madam, sabi ni Gudencio Tolentino. Ang galing nyong mag-broadcast. Pag di kayo pumasok sa government, magbukas na lang kayo ng station para dalawa na kayo sa SMN. Oh, we have station already. Maharlika Network. This is a registered business here in America. Okay? So we have now Maharlika Network because we are in the digital age na. This is a digital media. I don't need na kasi mga palangga, kapag nagpa-register pa tayo dyan sa Pilipinas, let's say for example, i-register natin, hingi tayo ng franchise, meron tayong TV, meron tayong radyo, katulad ng SMNI. That's a lot of money. I don't have that. And the fact na yung bunganga ko, yung nganga bells ko, malamang, bawat pagpalit ng presidente, tatanggalin ng prangkisa ko. Kasi ayaw nila, di ba? Hindi lang yan. Maya-maya, papatawag ako dyan sa, gugurgurin ako ng mga yan. Di ba? Hindi na natin kailangan yan, mga palangga. We have Maharlika Network. Sa panahon ngayon, right on your fingertips, nasa mga telepono nyo, di ba? Kahit nakaupo kayo sa bowl, tignan nyo si Maharlika ng mga pinagmumura na sino naman ang mga minumura. Kahit nasa eroplano kayo, kahit nasaan kayo, naririnig nyo yung nganga bells ko. So we don't need that right now. Nasa digital media na tayo. So we're good. Pitiful, nakakabaliw na si Lisa Fair, si Lisa Tanas. Right? Jamred Estra Mentel. Ganda na apelyido mo, palangga. Alright. Uting Gaming. Ano yan? Si Uting Gaming. Ano yung laro mo dyan, Uting? Maria Corpac. O ngayon, mga kababayan. So, sinabi ko dyan kanina, na nakalap natin sa mga balita, bago pa natin nakalap sa balita, sinabi ko na babalik si Kuting sa Australia sa March 4. Gamit na naman ang pera ng bayan. Nakakasuklam na. So, you have to get up, speak up, and pick them up. Kaya nga sabi ni Amin Yanso, nasa silent martial na daw ang inang bayan. Ay, yun na nga nangyayari. Patansikin muna ang pulboronic na administrasyon ni Butod Ahas bago bumuo ng TV network. Why not? Diba? Bega Warp. Exactly.
Okay, Mark Anthony Surot na isingit ni Smugs. O nga, ano, instead of sayarot, surot. Jennifer Itchakao, baka nga nasa loob ng crate si Mark Anthony. Baka nilagay nila sa crates, no? Pwede rin. Possible. Observant me, di ba? Kinulong doon. But definitely, hindi nila ikukulong yan. Kung isasama nila yan palangga na walang proper documentation o immigration process, pwede nilang isama yan. Mga kahayupan na mga yan. Lahat pwede nilang isama. Kahit mga smuggler, durugista, lahat pwede nilang gawin yan. Verana, live studio. Anyway, mga palangga, ayan, yun lang muna at mag-enjoy tayo sa ating buhay probinsya. Ayan. Yan, ang ganda ng araw ngayon. So this is your Fair Lady Maharlika. Magbabalik tayo mamaya sa Umaakatikabong na Boljakan. Muli, ito po ay ating Samut-Sari edition. So you please subscribe, follow dyan sa ating mga link para updated kayo sa Nganga Bells ni Fair Lady. Thank you.